magtataka ako kung hindi siya na-appoint, na-promote. Kasi grabe ang ginawa nitong mamang ito, no? Talagang sinakripisyo niya, pangalan ng pamilya niya, yung dangal niya, yung dangal ng kaklase niya, ng institusyon kung saan siya nag-aral, no? Kasi alam naman natin na talagang marami ang talagang sukal ang kalooban sa kanya. Opo. Dahil sa ginawa niya, hindi lamang kay Pastor Kibuloy, hindi lang kay Vice President Estrada, Duterte, lalong-lalo na kay Presidente Duterte. So talagang kung magtatanong ka ngayon, lalabas ka sa kalye, walang natutuwa, no, sa ordinaryong tao. Kaya lang, siyempre si Presidente natutuwa dahil alam niya na itong kanyang inappoint talagang susunod at susunod sa mando niya, no? Kasi matagal ng obsession. Mr. Torre is a political animal. He is not more than being an officer and a gentleman of the Philippine National Police. This guy is a political animal. Ito ngang pagtatalaga ng bagong hepe ng Philippine National Police sa katauhan ni Police Major General Nicolas Torre. Ano bang masasabi mo dito? Well, unang-una, ito ang kauna-unahang pagtatalaga ng isang nagtapos sa Philippine National Police Academy. Very historic ito sa bahagi ng PNPA at saka Public Safety College. Tapos ito ay prerogative din ng Pangulo, no, na magtalaga ng kung sino ang kanyang napupusuan, batay na rin sa mga rekomendasyon ng National Police Commission at ng Department of Interior. So apparently si Mr. Torre was recommended, nasa shortlist siya na binigay ng DILG at NAPOLCOM, kabilang ang isa pang graduate ng PNPA at 2 graduate ng Philippine Military Academy. So kung tutusin natin, ito ay sinyalis na rin ng pagtatapos ng leadership ng mga cavaliers o graduate ng PMA sa dating Philippine Constabulary, naging PCINP o Philippine Constabulary Integrated National Police, and eventually nung may tatag ang Philippine National Police pursuant sa itinakda ng Kongreso ng kapanahunan nila Senator Aquilino Pimentel Jr. So basically yan ang pinaka-background. Wala tayong masasabi riyan na pwedeng kontrahin, no, yung kagustuhan ng Pangulo sapagkat yan ang gusto niya. At yan naman talaga ang nasusunod. Sabi nga sa English, the appointment of presidential appointees, no, ay nasa discretion at kumbaga sa salitang kalye, sa kursunada ng presidente yan. Kaya gusto mo o may question, ay wala tayong magagawa kasi yan ang option ng presidente. Ngayon, makakabuti ba yan para sa bayan? Unang-una, kalimutan na natin yung salitang reconciliation, no? Kasi yan ang nabanggit sa isang panayam, kung di ako nagkakamali, isang podcast, no, ng Katotong Tunying, no, na sinasabing gusto makipag-reconcile ng Pangulo sapagkat ayaw niya na may kaaway, ayaw niya na may kakontra. Pero with this development, I don't think this will sit well doon sa mga naging may sa Bisaya pa, dunay aligut-gut, no, sa mga panghitabo. Among them, number 1, people of Davao region, no, and Mindanao, dahil dun sa pinangunahan ni Major General Nicanor Torre III, yung raid at saka siege sa Kingdom of Jesus Christ, no, at nabulabog dyan hindi lamang ang New Jerusalem o religious compound ng KOJC,
kundi buong Mindanao, more particularly Davao City, dahil nagkagulo-gulo nung yung schedule ng mga flight doon, may mga na-delay sa biyahe nila, may mga nagkaroon na aberya. And then, sumunod dyan yung mga tauhan ng OBP, no? Office of the Vice President, nang magkaroon ng gulo at pilit na kinukuha o inaalis sa St. Luke's Medical Center o paglilipat sa St. Luke's Medical Center ng Chief of Staff ng OBP, no? Office of the Vice President. At ang pinakamalala, Jade and Admar, ay yung extraordinary rendition ng isang Filipino leader who is, incidentally, in all the surveys, is the most trusted Filipino leader. Bukod doon, wag na yung pagiging leader niya, siya ay Pilipino na ipinagkanulo sa ibang bansa, no? Sa ibang organisasyon, labas sa Pilipinas, habang umiiral naman ang sistema ng huridikatura sa bansa. So, kung usapan ay reconciliation, forget it. Wala na yun. You cannot expect people to accept with open arms and with smiling face the designation and promotion of Mr. Torre as the chief of the National Police, Jade. Considering, Sir Jay, doon po sa mga nabanggit po ninyo, linawin lang natin yung 16 na araw na pagkubkob ng mga kapulisan sa pangunguna nga ni Nicolas Torre, yun ay si Pastor ay sumuko, hindi na-aresto nila. Talagang, malinaw yun. Oo, no? kasi nga binibida nila na-aresto. Sa mga pabida ni Mr. Torre na siya ang humuli, walang ganon. Alam naman ng tao yun. Opo. Na ito ay malayo sa katotohanan. Kaya lang, yun nga, gimmick. Pero let it not be said na kinukwestiyon natin yung kanyang qualification. No? Because he is qualified. Opo. To become a national police chief. No? Depende nga sa panlasa ng Pangulo. At in this particular case, mas pinili ni Presidente, siyempre, yung tauhan na sa tingin niya ay sumusunod at makakasunod sa lahat ng kanyang kagustuhan o alituntunin o nais mangyari sa ating bansa, no? Sa ilalim ng kanyang liderato. Opo. Kaya nga po, nabanggit po ninyo yung lahat ng kanyang mga ginawa noong mga nakaraan. Considering that, ano yung expectation mo naman ngayon na naging hepe na siya o magiging hepe na nga o ng Philippine National Police? Dalawang bagay yan. Alam mo, ang problema kasi riyan, hindi fixed term yung panunungkulan ng PNP. Kung nataon niya na ang appointee ay katulad ng pagiging commissioner ng COMELEC o pagiging commissioner ng tawag nito, ng COA or civil service na merong fixed term, kung pwede nating masabi na, ngayon, nakuha mo na yung inaambisyon mo, pwede ka nang gawin yung tama kahit na hindi sang-ayon sa kagustuhan ng Presidente. Iba ito eh. Kasi itong posisyon na ito, anong tawag niyan? Walang term of office. You can be fired anytime kung sa tingin ng Presidente, hindi ka nakarapat-dapat sa kanyang panlasa. So, ang expectation is, lahat ng gusto ng Presidente, susundin niya. Kasi gusto niya mapanatili sa pwesto hanggang 2026 March, no? Kung saan siya may mandatory retirement. Opo. Ngayon, kaya nga naisulat ko nga na kagabi na magtataka ako kung hindi siya na-appoint, na-promote. Kasi grabe ang ginawa nitong mamang ito, no? Talagang sinakripisyo niya, pangalan ng pamilya niya, yung dangal niya, yung dangal ng kaklase niya, ng institusyon kung saan siya nag-aral, no? Kasi alam naman natin na talagang marami ang talagang sukal ang kalooban sa kanya. Opo. Dahil sa ginawa niya, hindi lamang kay Pastor Kibuloy, hindi lang kay Vice President Estrada, Duterte,
lalong-lalo na kay Presidente Duterte. So talagang kung magtatanong ka ngayon, lalabas ka sa kalye, walang natutuwa, no, sa ordinaryong tao. Kaya lang, siyempre si Presidente natutuwa dahil alam niya na itong kanyang inappoint talagang susunod at susunod sa mando niya, no? Kasi ano ito, matagal ng obsession. Mr. Torre is a political animal. He is not more than being an officer and a gentleman of the Philippine National Police. This guy is a political animal. Yun nga. Kasi yun ang background niya eh. From Samar na kinampihan niya ang isang political group na naging dahilan kung kaya siya dineclare na persona non grata, up to the very moment na kinidnap nila si Presidente Estrada ay Duterte at dinala doon sa The Hague, no? Or The Hague, no? Depende sa pronunciation na gusto ng ating mga nanonood. Opo. Yun nga sana ang susunod kong itatanong, Sir Jay. Doon sa mga naging karanasan nitong si General Torre, ay magiging katanggap-tanggap ba sa mga kababayan natin ang bagong hepe ng PNP? Although, siyempre, mabango at makatanggap-tanggap siya, tulad ng sabi mo, sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa mata ng taong bayan, papaano yon makakaapekto? Ewan ko lang, more than taong bayan, ang una siguro magiging bagay na dapat tingnan ni Mr. Torre ay paano niya mabubuo, no, yung kalooban ng Philippine National Police mismo. Kasi let us face it, may mga nasagasaan siya riyan, no? Unang-una, yung mga senior sa kanya, tatlo yung most senior sa kanya, no? Tatlong lieutenant general. Tapos may mga tauhan yan, may mga kakampi rin yan. Tapos merong mga idealist din na mga junior officers na alam naman natin na pasikreto lang kung magreklamo, pero so isa yan sa unang dapat niyang asikasuhin, no? Kasi kung hindi niya maasikaso yun, malaking problema. Remember, meron ng lamat at ito ay pinakita na sa pamamagitan ng absentee voting, no, local absentee voting, kung saan yung men in uniform, police included, ay nagsabing talagang ayaw nila doon sa mga bataan ng presidente. Ito, hindi lang bataan, talagang lahat ginawa na niya, no? Opo. Oo. Lahat ginawa niya, lahat ng ipag-utos ni Romualdez, lahat ng ipag-utos ng Malacanang, at kung sino pa sinasabi nilang mga reyna sa may BGC, talagang sinunod niya. So, kasi gusto nga niya makuha yung posisyon na yan. Opo. At hindi ko naman minamasama yun sapagkat ambisyoso yung tao eh. Wala kang magagawa, no? Talagang, kumbaga, hindi lang niya ambisyon, obsession niya yon na maging PNP chief. Opo. Pero sa inyo po, Sir Jay, yung nakikita, yung ginawa ho ba ni General Torre, yung mga nabanggit po ninyo, nagdulot ho ba ng positibong imahe dito sa pangkahalatan sa Philippine National Police? Hindi lang sa PNP. Masamang image din ito sa international. Kasi can you imagine somebody who renditioned the former president, who is most beloved not only by Filipinos but even foreigners, has been promoted, no, to head the national police. So malaki talagang malaking step ang gagawin nila to erase this, no? Kung aalisin nila o mapapaniwala nila ang taong bayan, more especially the rank and file in the Philippine National Police. Hindi tayo nangiintriga, kasi pagkahapon lang ng hapon, nung lumabas yung balitang yan, yung mga junior officers na nakakausap ko, nagpapadala ng mensahe, patago nilang sinasabi, withhold nyo lang pangalan namin, ganito. Kasi sinasabi nila yung hindi nila kagustuhan. Remember,
may malaking problema na kaagad diyan. 53 officers of the Philippine National Police from Davao region were farmed out to far-flung areas as far as Cordillera Autonomous Region, Catanduanes, Romblon, economically dislocating them, including their families, no? So ang laking sama ng loob niyan, no, na kinikimkim. Bagamat professional sila, tinanggap nila yung order, pero sa loob-loob niyan, talagang kung pwede lang sabihin na sinusumpa nila si Torre, malamang ganun ang nasa kalooban nila, Jade. Opo. At isa nga sa mga napansin din, Sir Jay, ang nakikita nyo rin ho ba na ang kapulisan, lalo na yung mga namumuno, ay nagagamit sa politika? Yeah, alam mo, matagal nang politicize ang PNP na dapat sana hindi, no? Pero mas lumala ngayon. Kung noon ang mga kwento lang naman kasi noon, in the early days of the PNP, PCINP, ay yung binibili yung posisyon, kailangan mo magregalo ng ganito. Ngayon iba na eh. Ha? Yung dumating na doon sa punto na gagawin mo kahit alam mong baluktot yung order, gagawin mo because you wanted to keep your position or get a higher position, no? Like for example, example na lang natin, ito si Police Brigadier General Jean Fajardo. He is supposed to be a regional director of Region 3. Pero ba anong ginagawa niya at the time na inirindisyon si Mr. Duterte patungong the Netherlands? Kung tutusin mo, dapat nandun siya sa Pampanga, nandun siya sa Nueva Ecija, kung saan, no? Pero nandun siya sa airport, nandun siya sa airbase. Inaalalayan itong si General Marbil at saka si Mr. Torre. So yan ang mga example ng highly politicized na todo-todo, sobra-sobra. So yan ang masamang epekto naman doon sa PNP. Opo. Na sana ay hindi nangyayari at hindi na mangyari sa susunod. Kasi otherwise, wala papunta sa kangkungan yung organisasyon. No? Ang aim kasi ng pagtatatag ng PNP is to professionalize the Philippine National Police as part of the Interior Department of our government. Unfortunately, it doesn't appear to be so now, Jed. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Jay, ano bang nakikita yung pinakamalaking achievement na nagawa ng Philippine National Police? Bumababa ang krimen? Bumababa yung mga drug addict? O mas maraming nahuli na mga kilala pong personalidad na nakikita po natin ngayon? Alam mo, may mga press release, di ba? Tsaka public pronouncement si Police Director General Marbil, no? Na pinagyayabang niya, ang laki na ibinaba ng krimen. Pero ang tanong ko nga kung bumaba ang krimen, bakit may travel advisory yung Amerika? Bakit may travel advisory yung Korea and other countries, no? Bakit ang daming nakikidnap? Exactly. Ba't ang daming napapatay, no? So, balinto na doon sa katotohanan kaysa doon sa sinasabi. Ngayon kasi, ang problema kasi dyan ganito, no? Babalik yan doon sa highly politicized, Jed. Kasi yung mga, halimbawa, station commander ka, no? Sa bayan ng, tiga saan ka, Jed? Taga Davao, sir. Oh, Davao. Halimbawa, Bukidnon, no? Huwag na sabihin Davao, baka sabihin lang, masyado tayong obvious. Isang munisipyo ka sa Malaybalay, halimbawa. Siyempre, dahil nakikita mo, ito lang ang paraan para umasenso ka, yung happy dyan, pagagandahin niya yung report. Di ba? Sasabihin niya, sir, ang napatay dito ngayon sa nakalipas na 30 days kasi may monthly report sila ano lang 10. Di ba? Kung talagang napatay, iba-iba dyan. Merong homicide, merong murder, may kung ano-ano, di ba? Tapos, padadali niya yung report sa provincial commander. Doon sa provincial commander, halimbawa ng Bukidnon. Siyempre, yung provincial, yung coronel doon na gusto rin magpalapad ng papel dahil politicized nga, pagagandahin niya ngayon. Sir,
7 lang ang napatay sa area of responsibility ko, di ba? O di maganda lalaki siya. O mababaho ang krimen, no? Kahit na 10 yung nakawan, ni-report niya 7 lang. Kasi magpapapogi nga eh. Pagdating naman sa region, doon sa report, siyempre yung isang estrella o colonel pa lang yung regional commander, magpapaganda lalaki rin yan para makuha niya yung estrella o madagdagan yung estrella sa balikat. Sasabihin niya, sir, 5 lang ang napatay, 5 lang ang nakawan. O, di siyempre ganda, o ba, okay ito, bumaba ng 50% yung crime rate, di ba? O pag siyempre yung PNP chief gusto ring magpalapad siyempre ng papel sa anong tawag nito, DILG at saka sa NAPOLCOM, no? Kasi gusto niyang either ma-extend yung kanyang term of office o gumanda yung kanyang image so that pag nag-retire siya baka pwede siyang ma-appoint na ambassador sa Laos o sa Cambodia, no? Ganun yun eh. Saksi tayo sa nangyayari sa nakaraan. So, kaya ang nangyayari, pag nag-press conference, sasabihin, ang crime rate sa Pilipinas ay bumagsak ng 32% or 16%. O di ang ganda lalaki. Pero ang katotohanan hindi naman ganun eh. So, ang nangyayari ngayon, ito na yung resulta. Merong extreme travel advisory mismong Amerika, South Korea, BGC, pinag-iingat ang mga tao sa BGC. Sa Makati, may advisory sa mga nakatira sa kondominyo, mag-iingat po kayo. Ano ibig sabihin nito? Kung bumababa ang crime rate at magaling itong mga namumuno sa ating PNP, bakit may ganito? Yun lang, tanong lang naman yun sa atin. Hindi naman tayo nagkukondem, no? Paliwanag nila.